Ang ganda. Kasi yung pangalawang question natin, attorney, ito tungkol sa mag-asawa. Okay. Sabi niya, may asawa po ako sa Philippines bago pumunta ng Amerika. Ngayon po, ako ay may asawa na ngayon dito sa Amerika. Nabalitaan ko na yung asawa ko po ay namatay nung 1 buwan. May karapatan pa po ba ako sa ari-arian niya? Oo naman, meron. Kasi nga, ang una kong tanong dyan, kailan ba sila nag-asawa? Kailan sila kinasal? I mean, Yon, hindi niya po sinabi. Pero ang sinabi niya, siguro nagpunta siya dito sa Amerika, nag-tourist siya, pagkatapos nag-asawa siya para lang maligal. oo. Kasi itong sinasabi ko, yung mga sakop ng family code, ito yung mga nagpakasal, effective August 1, 1987. Kasi naging epektibo ang ating family code is either April 1 or April 3, 1988. So kapag covered ka ng family code, ayan ang applicable sa iyo. So assume natin na covered sila ng family code. Okay. Yung mga ari-arian ng asawa niya, pwede niyang habulin. Except yung namana o dinonate ng magulang niya. Pero kung namana niya to o dinonate ng magulang niya bago sila ikinasal, pwede niya pa rin habulin. Pero nung nag-asawa siya dito, ibig sabihin, hindi siya pwede mag-asawa dito na hindi niya hiniwalay yung Dinivorce. asawa niya dyan. Dinivorce. Okay. Una, ang divorce sa Amerika o kahit sa banta, hindi naman nire-recognize ng Pilipinas. Para maging valid sa Pilipinas yan, kailangan pa-recognize niya. So, dapat tanungin siya, noong dinivorce mo ba yung asawa mo, nag-file ka ba rito ng petition for recognition ng divorce? Kasi, di ba, pag dinivorce ka kapag dinivorce mo yung asawa mo sa Amerika, hindi valid dyan sa Pilipinas. Asawa mo pa rin yun. Kailangan, yung divorce mo sa Amerika, dadalhin mo sa Pilipinas yan. Magpapile ka ng petition for recognition of divorce. Okay. At aaprubahan kailangan ng korte yan. Yung petition for recognition mo. Pag inaprubahan ng korte yung petition for recognition mo, then the court or the Philippine law will recognize that divorce. Okay. Kahit matagal ka ng divorce dito, tapos uuwi kayo sa Pilipinas at magpapakasal kayo, yun ba ay tatanggapin ng pare? Kasi may mga kakilala ako na umuwi ng Pilipinas nagpakasal. Tapos nung nag-file sila ng Senomar, sa lumabas na marriage sila sa Philippines. So ang mga yung magpapakasal sa Pilipinas, pinakita lang na doon sa NSO, pinakita lang yung divorce papers. Yeah. So pinayagan nakapagpakasal sila sa Philippines. Hindi dapat. Siguro iba yung kwento eh. Kasi siguro yung sinasabi mo is now a former Filipino na naging American na. O kaya at that time na kinuha niya yung kasi ganito may consequences siya. Kung ikaw Filipino at that time na nag-divorce ka, you have to file a petition sa korte for recognition. Pero kapag ikaw citizen na, citizen ka na, di ba? You are not American citizen ka na, you are not anymore governed by the Philippine law. Ang ipapakita mo na lang is yung divorce mo. In short, pag at the time na nag-divorce ka, you are already a US citizen, that will be recognized by the Philippine court or the Philippine law. Pero at the time na nag-divorce ka, Pilipino ka pa, you have to file a petition for recognition. Ayun ang diferensya. Kaya siguro tinanggap ng Senomar yan. Okay. May follow-up po ako. So, yung kailangan mo, di Filipino citizen ka, nag-asawa ka dito, pero hindi recognize ng Philippine court or ng law dahil hindi ka nag-file for petition of recognition of divorce. Okay. Yes.
So now, mas madali po ba na kumuha ka na lang ng file, ng petition for recognition of divorce rather than to file for an annulment? Pero lang mahirap eh. Pero mas madali ng konti ang petition for recognition. Kasi all you have to do, more on documentation eh. All you have to do is to present a certified document, yung divorce, tapos yung divorce law. Medyo mas maikli. Pati yung gastos, mas konti. Unlike dun sa annulment of marriage sa Pilipinas. Kasi di ba, if you are a Filipino, nandyan ka sa Amerika, hindi ka makakapag-asawa din. Dahil sasabihin mo, di ba, may asawa pa ako dito. So, hanapan ka ng dokumento. Kung sakali man makalusot ka dyan, nag-asawa ka, despite na meron ka asawa, wala din eh. I'm not cognizable about yung American law eh. Okay. Pero what I understand about this is that pag Pilipino ka at nag-divorce ka dyan, Pilipino ka pa, saan pumunta ka ng Amerika, nag-divorce ka, you have to file a petition for recognition pa. Pero kapag ikaw ay Amerikano ka na dyan, maaring hindi ka na mag-file. Depende sa sitwasyon eh. So, mahirap eh. It's a case-to-case basis eh. So, in either case, for example, Filipino citizen ka or naging US citizen ka na, pag namatay yung asawa mo dyan sa Pilipinas, merong pa ring karapatan doon sa ari-arian niya? Dahil Oo, no? Kung hindi ka ba divorce at hindi pa nare-recognize ng Philippine law yung divorce, pwede mo pang abulin. Dahil sabi ko nga, habang buhay ka doon sa asawa mo, ang sayo ay sayo, ang sayo ay akin, ang akin ay sayo. Alam mo, may isang question dyan eh. Kaso hindi pa umabot ng Supreme Court. Meron akong client, Japanese siya, no? Filipino. Namatay yung asawa na niya na Japanese. Ang nangyari is that, bago mamatay, nag-file siya ng petition for recognition ng divorce na sinasabi namin na divorce na. Naporbahan ng korte pero inakyat ng OSG sa Supreme Court. Kasi yung batas natin magulo actually. Ang sinasabi ng batas, kapag yung Pilipino, yung asawa ng Pilipino na foreigner nag-file ng divorce, dapat si Pilipino ma-release na doon sa pag-aasawa. Okay. So ang contention ng iba, ang contention ng OSG at wala pa tong decision ng Supreme Court, ang sinasabi, ang dapat daw, ang applicable lang yan kung ang magpapal ng divorce yung foreigner, hindi yung Pilipino. So kapag ang Pilipino ang nag-file, hindi pwedeng i-recognize. Pero kapag ang foreigner ang nag-file, it can be recognized. Pag namatay niyan, mutin academic, ganun nga nangyari sa kaso namin. Kaya hindi na desisyonan ng Supreme Court kasi namatay. Sayang, it will be a good jurisprudence. Kasi hanggang ngayon, wala pong desisyon ng Supreme Court. Magulo eh. Sinasabi ng iba, applicable lang yan pag yung si foreigner ang nag-file ng divorce, hindi yung si Pilipino. So, medyo magulo. Maraming kaso kasi na mga ganyan, mga nagpapakasal dito ng mga pagpupunta dito para magkaroon lang ng papel, magpapakasal. Pagkatapos, may asawa pa sila sa Pilipinas. Hindi pa wala pang annulment, walang divorce. Wala pang annulment. Tapos ito, dinivorce nila dito yung asawa nila sa Pilipinas para makapagpakasal. Yun ang nagiging problema. Oo. Mahirap nun. nun. Kasi dito, meron akong mga kakilala na nag-file sila ng divorce, pinadala nila ng papeles yung asawa nila sa Philippines. Since hindi nila makita, so kasi ang kailangan mo lang ilagay kung yung address, last known address. So nung nag-file sila ng last known address, wala na doon sa tirahan na yon yung asawa nila, parang considered na daw yon na i-approve dito na na divorce na sila. Yes. Ayun ang magiging problema. Tapos hindi pina-recognize dito. Kasi crucial whether at the time you divorce your wife or husband,
whether you are still a Filipino or not. Mhm. Crucial siya kasi pag ikaw American citizen na, Mhm. pwede mong i-divorce na yung asawa mo rito because you are not anymore covered by the Philippine law. Yeah. So what if dual citizen? Yan another question yan. Medyo magulo. Pero applicable pa rin yun. Yung, Applicable. at the time, napaka-importante. At the Dahil time may unity pa rin eh. kasi, tignan mo American citizen na ako. Kailangan pa bang pumunta ako ng Pilipinas to file annulment? I can divorce my wife sa Amerika dahil allowed na eh. Yeah. I'm not anymore covered by Philippine law, sasabihin mo. So, ang magulo talaga yan. Mas lalo sa property. Walang problema kapag ang property mo nasa Amerika. Hindi naman mahabol ng Pilipino yan. Pero kapag ang property mo nasa Pilipinas, mahabol. So, medyo maano siya. Mas salimuot siyang usapan na yan. Masalimuot. Kasi sa dami namin kakilala rito na yung mga pare-pareho yung mga mga nagiging sitwasyon. Actually, ito nga recently nga may kakilala ako na na kakakasal lang. Yung asawa niya nasa Pilipinas, tapos ang tagal na niya dito sa US, siguro nasa mga 20 years na. And then kakakasal lang recently. Nagpakasal sa Pilipinas, umuwi sa Pilipinas. Dito sa US. Napangasawa niya. Nagpakasal siya para magkaroon lang ng something. Okay. Yeah, ayun ang magiging problema eh. Kaya pwedeng habulin ng nasa Pilipinas ito. May property ba siya? Meron. Naghahabulan naman niya pag may property. Kung ang property niya nasa Amerika, medyo mahihirapan yun nandito sa Pilipinas kasi wala naman jurisdiction yung court natin sa Amerika. Yung mga property niya ron sa sa Pilipinas ang pwede mahabol. So basically, isang pwede nating diyan kung mag-a-apply to sa kanya kasi kung during this time na nagpakasal siya, Filipino citizen pa rin siya. So kung para hindi siya magpa-annul sa Pilipinas, gumawa siya ng petition of recognition of divorce kasi Filipino pa rin siya. So may iwasan niya yon para mag-file pa siya ng annulment, which sabi ni attorney mas mura. Pwede, pero sabi ko nga, medyo may may question, di ba? Kasi nga sinasabi ng iba, applicable lang yan if the divorce was filed by the foreigner, not by the Filipino. Ayun ang isa. Mabuti kung dinivorce ka ng asawa mo na foreigner. Pero kung Pilipino ka, hindi applicable. Ayun yung sinasabi ng iba. Nanalo ako rin sa lower court, sinustain ako sa Court of Appeals, pero pagdating sa Supreme Court, naging moot and academic kasi namatay yung client, yung asawa ng client ko. So, hindi na desisyon ng Supreme Court. Ang ganda sana ng issue. Ganda sana ng jurisdiction. Ano na ngayon ang case noon, attorney? Wala pa. Para sa inyo, wala pa desisyon ng Supreme Court tungkol dyan. Pero karamihan, pinapayagan naman. Pinapayagan naman yung ganyang sitwasyon. Pero yung Supreme Court, wala pa akong naalala na desisyonan na. Pero in case, pwede naman din siyang mag-asawa kasi widow na naman siya, di ba? Namatay yung asawa niya. Kaya nga, hindi na dinisyonan ng Supreme Court dahil naging moot na eh. Naging moot and academic na yung issue. Kasi yung abogado required i-inform ng korte pag namatay na yung mga partidos, di ba? So, maganda sana kung hindi ko ni-notify para yung Supreme Court na settle and once and for all yung ganyang issue. But as a lawyer, I'm obliged to inform the court na namatay. So, nung in-inform ko yung Supreme Court na namatay, wala na. Moot and academic na yung kaso. Di na dinisyonan. Tama. Attorneys, maraming salamat po sa time ninyo at aming mga viewers. This is another edition of Tips and Talk with Tita O. And from the bottom of our hearts, attorney, salamat po sa time na binigay niyo sa amin. And sana po sa susunod na mga pagkakataon, kung meron pa rin kaming mga katanungan sa inyo, sana maimbitahon ulit namin kayo dito. And then one day, maybe you can visit Las Vegas. Yes. I've been there, pero tagal na eh. The last time I went there, kailan ba? 2010 yata. Okay. Sige. Actually, attorney, just text me. Siguro magkakaroon to ng part 2 kasi pag pinost namin ito, maraming mga magtatanong.
Yes. Sige. Just message me kung kailan ang part 2 nito. Open ako. Yes. Sa problema. Salamat po. Sige po, Salamat, salamat din po. kapatid. Okay po, salamat din po. Okay.